For today's video, ituturo ko po sa inyo kung paano ko po ginagawa yung aking minong steam fish head. Ito lang po yung mga ingredients niya guys. Yung fish head, hindi ko alam po anong isda yun. May cilantro leaves tayo, may spring onion, may chili, ginger. At ngayon guys, nahugasan ko na po yung fish head. Ang hinugas ko po sa fish head is yung cornstarch and salt para mawala po yung medyo madulas-dulas na ano ng fish head. Yan, ipapat dry lang po natin siya ng kitchen towel. Para i-marinate po natin siya. Ang ano ko po sa marination ko is salt, cornstarch, at saka soy sauce, ginger, at saka yung Chinese cooking wine po dito. Ipapakita ko po sa inyo kung ano yung cooking wine na yon. At saka be careful guys sa paghalo sa isda kasi ano siya, matinik. Nakakasugat siya sa kamay. Yan po yung cooking wine na ginagamit namin dito usually sa Hong Kong. Yan. Be careful guys sa ano kasi baka masugatan po. Yan, imamarinate ko lang siya ng mga 1 hour to 30 minutes. Para medyo ano na yung ano, wala na yung langsa. Kasi nilagyan natin siya ng ginger at saka yung cooking wine. So, nakakaano siya ng langsa. Yun guys, ngayon mag-start na tayo. Iaano na natin ngayon yung plating para bago natin siya i-steam is na ano natin siya sa plato. Yan, nagpapainit ako ng mantika para mamaya ibubuhos natin siya pagkatapos nating i-arrange yung isda. Yan guys, yung stem ng spring onion, ginger. Naano ko yan siya sa pinaka-bottom at saka yung stem ng cilantro. Tapos, saka ko i-arrange yung ulo ng isda. Pagkatapos niyan, iaano natin yung naiwan na cilantro leaves. Yes. Sa ibabaw, lahat ng cilantro leaves, ilalagay natin kasi mabango yun. Mabango siya sa ano ng steam. At saka yung half ng spring onion. Tsaka may naiwan din tayong konting ginger, ilagay na rin natin. Sa panghuling ilalagay natin dyan sa taas guys is yung sili, yung hiniwa nating sili. Konting sili lang guys kasi para iwas din sa ano kasi may alaga akong bata dito kaya nasa inyo na yun kung gaano ka rami ang sili na ilalagay ninyo. Sa akin kasi may bata at saka favorite niya talaga yung ice ng isda. So, ano lang, medyo konting ano lang at saka sa pinakataas ko siya nilagay para hindi masyado ma-mix doon sa isda kapag mag-steam na. Habang ginagawa ko yan guys is nagpaano na ako ng mainit na tubig para pang steam. Yan yung oil na pinainit ko kanina para pang ano na rin yun kasi ang ano dyan guys is medyo mamimix na yung oil doon sa isda. At saka may isang reason din kung bakit nagpapaboiled ng mantika pag mag-i-steam ng isda. Sabihin ko sa inyo mamaya. Ayan guys, kumukulo na yung tubig. Kaya ilalagay na natin yung ating i-steam na fish head. Guys, gaya ng sinasabi ko pa ulit-ulit, kapag mag-i-steam tayo, kailangan talaga is yung kulong-kulo yung tubig para sakto yung luto niya. Hindi yung paunti-unti. Yan guys, habang hinihintay natin yan, ang ano ko doon sa mantika na pinapainit talaga is para lalabas po yung amoy ng ating niluluto, ng ating ini-steam. Nagpapaano po siya ng aroma. Nalalabas na yung aroma nung ating ini-steam. Yan guys, may excess water siya. So, ibubuhos natin yung tubig na galing doon sa isda. Tsaka ibabalik natin siya dito sa ating mainit na tubig na, pero naka-off na yung ano niyan guys yung apoy. Kasi, gusto ko siyang ibalik dyan para mag-steak ano siya, yung hindi siya lalamig kasi medyo malamig ang panahon ngayon. Yun guys, inanuhan ko lang siya ng soy sauce para sa taste. Yun lang po ang inano ko sa kanya para may lasa siya. Tsaka yan guys, yung mantika napakulo ulit ako para finish.
Taran! Yan na yung fish head natin, guys. Simple lang po talaga siya. Inaano ko talaga yan kasi kapag ako ang gagawa, nire-request talaga